Ako po'y maligaya tuwing dadako po dito sa Batangas. At always kasama po kayo sa prayers namin na maging maayos tayo lahat, pagpalain tayo sa buhay natin. Okay, so atin pong basahin po ang talata ng Biblia po. Doon po tayo sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Sa Tagalog po, sapagkat ang Diyos hindi tayo pinagkalooban ng espiritu ng pagkatakot, ngunit ng kapangyarihan, ng pag-ibig at mahusay na pag-iisip, sabi niya. Sa verse 8, Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Sabi niya, huwag nating ikahiya ang mga patotoo ng ating Panginoon sa akin rin bilang isang bilanggo. Ngunit maging kabahagi tayo ng afflictions o pagdurusa o pagkasakit sa mabuting balita ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Doon po sa 9, Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Na siyang nagligtas sa atin, na tumawag sa atin sa pamagitan ng banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, ngunit ayon sa kanyang layunin at biyaya na ipinagkaloob sa Panginoon Jesucristo bago pa ang sanlibutan. Then verse 10, But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Ngunit ngayon ay inihayag sa pagpapakita ng ating Panginoon Jesucristo na siyang nag-alis ng kamatayan, na nagdala ng buhay at ng walang kamatayan sa liwanag sa pamagitan ng Ebanghelyo. At doon po sa 11, Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and the teacher of the Gentiles. Na ako ay itinalaga bilang isang tagapagpahayag, bilang isang sugo at tagapagturo ng mga Gentiles. Sa atin pong paglalakbay bilang isang mananampalataya at sa mga patuloy pong nag-aaral po ng salita ng Diyos, lalo pong nagiging maliwanag ang kanyang paningin sa kanyang paligid, especially sa kanya pong sa kanyang appreciation ng kanyang personal life, na sa paglago po ng ating pananampalataya, natututunan mong bigyan ng halaga yung bawat buhay na iyong tinatamasa sa araw-araw. At habang lumalawak po, lumalalim yung unawa sa mga bagay ng Diyos, na mga bagay na espiritual, natututunan mo ngayong magbigay po ng halaga sa bagay na temporal at sa bagay po na eternal. Ano ibig sabihin? Sa mga lumalawak at lumalalim po yung unawa sa mga bagay ng Diyos, matututunan mong bigyan ng halaga po yung bagay na eternal. Nang sa gayon, dalawang uri ng buhay ang tinitingnan mo, yung physical life mo ngayon, at may katapusan yan, hindi natin alam kung kailan. Ngunit sa isang mananampalataya, may buhay na walang hanggan, dun po sa spiritual na kalagayan. Kaya, ang isang tao pong matalino, kamukha ng sinabi ng Bible na binigyan tayo ng sound mind, nabubuhay ka na pareho mong tinitingnan yung dalawang yun. Na nabubuhay ka sa physical, pero at the same time, nabubuhay ka rin po sa spiritual. Tama po ba yun? Yan po yung pag-iisip ng isang taong naunawaan po yung layunin bakit nabubuhay ka sa lupang ito. Po. Bilang isa pong tagapagpahayag ng salita ng Diyos, wala po akong nakitang ibang pagmumulan ng karunungan, ng kaalaman ng bagay na ito, kundi po sa aklat na ito. Ito pong aklat na ito. Tinataas ko po yung aklat na ito. Sapagkat, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo,
lahat ng katotohanan ay dito po nakasulat. Kaya, ang isang mananampalataya, pinagtiwala mo yung buhay mo hindi lang physical sa Diyos, kung hindi yung buhay na magpangwalang hanggan. Correct? Ngayon, kung ang buhay po ay pinagtiwala mo yung bagay na magpangwalang hanggan, hindi ba nararapat lamang na habang nabubuhay ka, yun ang iyong saliksikin at paghandaan? Tama? Para bang kung ikaw ay mag-a-abroad, kunyari pupunta ka sa Japan o sa US o sa Saudi, hindi ba magandang bago ka pumaroon sa lugar na yon at nasa Pilipinas ka, aralin mo muna yung pupuntahan mo? Tama po ba? Wala akong nakita nag-abroad na magpupunta ako sa Saudi. Hindi niya inaalam kung ano yung lugar na yon. Di ba meron nga tinatawag na yung bago mag-abroad yung ano yon? Yung pre-pidos. Ano ang tinuturo sa iyo doon bago ka pumunta sa ibang lugar? Kultura. Ano pa? Yung batas. Di ba? Ano yung bawal, ano yung hindi bawal. Tama? Alam nyo, ganon din po yung buhay natin sa spiritual. Yung langit po, sinabing langit ay country. Tahanan, dwelling place. Sino pupunta sa langit? Yon. Kaya ang bilin sa atin ng Biblia, kamukha rin ng nag-abroad, aralin mo yung lugar na pupuntahan mo. Tama? Kung di ka pupunta, hindi mo aralin. Pero kung doon ka pupunta, interesado ka, di ba? Kaya anong sabi ng Bible po? Colossians 3:1, tinan niyo. Alam nyo, namulat po ako sa uri ng mga preacher. Alam nyo, expose ko po yung mga preacher na sinungaling. Maraming preacher na sinungaling. Namulat po ako sa ganon. Dinadramahan lang ang mga tao pero hindi tinuturo yung salita ng Diyos. Pero ang sabi po ng Biblia ito, kung kayo ay muling binuhay, nakalakip ni Kristo. Kasama po ba tayo dyan? Yes. Ano sabi? Ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasaan itaas, na kinaroroonan ni Kristo. So, ang sabi sa atin, kung tayo ay paroroon sa lugar na yon, hanapin. Sa English, din naman yun. Ito po yung gusto ko pong maipamulat sa bawat mananampalataya upang huwag masayang po yung ating pagpunta sa lugar na ito, na meron tayong baon-baon pag-uwi natin na lumago tayo sa kaalaman ng mga bagay na nasa itaas. Maganda po ba yun? If, kaya po may if conditional, hindi naman persahan yan, hindi naman i-impose yan, yan po'y condition. Kung lang naman. Yeah. If ye then be risen with Christ. Seek. Pag sinabi kong seek, ang unang parte ng katawan ng tao na nagpa-function, ito pong isip. Seeking. Yung pong senses natin, yung sense of smell, sense of touch, sense of seeing, nagdadirect po lahat sa isip yan eh. Tama? Dito po, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. So dinadala po yung ating atensyon habang nabubuhay sa lupa, inilalagay po yung ating atensyon doon sa mga bagay na kay Kristo. Sino magtuturo niyan? Yung mga congressman? Yung mga mayor? Maraming mayor at congressman sa mga pulpito eh. Hindi nila tinuturo yan. Ang tinuturo nila, politika.
Pero tayo po hindi. Kasi ang itinuturo po natin yung sabi sa Biblia na mga bagay na nasa itaas na dapat na ituturo po sa atin sa panahon na ito. Upang ang sabi niya, ang bunga po niyan sa mga taong sinasaliksik yan, tinin niyo po yung dos. Yan ang ibubunga sa taong nagsasaliksik ng bagay na nasa langit. Set your affection. Ano yung affection? Saan ka po yung damdamin, yung desire, yung pagnanais. Set your affection on things above, sabi niya. Not on things on the earth. Tingnan niyo po yung Tagalog, tres-tres. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Alam po niyo, ang mensahe ni Apostol Pablo ay nakafocus po siya sa mga bagay ng kalangitan. Nakakaiba sa mensaheng mababasa natin sa mga itinuro ng Panginoon Jesucristo sa panahon ng Israel at ng mga apostol na kasama ng Panginoon sa kanyang ministeryo sa Israel. Kaya kung hindi po makikita yung kaibahan ng pagiging apostol ni Pablo, hindi mo talaga maunawaan yung programa ng Diyos patungkol sa mga bagay na nangasa langit. Kaya maraming pastor, ang isipin nila hindi yung nasa langit kundi nasa lupa. Kaya maraming preaching, kukuha ng isang talata, ipo-focus sa tao yung kanyang naising programa na mabuo sa isipan ng mga tao, na yung tao tumingin lang sa authority ng preacher. Para lang sa ganon, lahat ng gustong sabihin at iprograma ng preacher, yun ang gagawin ng bawat isa. At pag may nakitang nagtuturo ng katotohanan na kamukha nito, na medyo hindi aayon sa kanilang eskema o scheme, abay, sisiraan yung tao. Di ba? Alam nyo, nakakahiya sa mga uri ng pastor yung ganon. Pinapakitang walang alam sa Biblia. Bakit? Ang sabi ng isa, ang katotohanan daw, ang meron daw kapangyarihan para magturo ng salita ng Diyos ay yung malaking kongregasyon. Tama ba? Pero hindi yun ang sabi ng Panginoon. Ano bang sabi? Ilang miyembro ba dapat meron sa kongregasyon ang i-honor ng Diyos? Ilan ba? Tingnan niyo po, Matthew 18:20. Yung mga pastor kung nagsasabi noon, hindi alam ang Biblia. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang sino nasa gitna nila? Yung Panginoon. Aanin mo yung 1,000,000 katao, wala naman yung Panginoon sa gitna nila. Nasaan ang Panginoon? Eto, yung kanyang salita. Pag ang salita ng Diyos ang itinataas sa isang kongregasyon, nandoon ang Panginoon. Sapagkat yung unawa, yung pagkakilala, at yung honor at respeto sa Diyos nagmumula po dito. Tingnan niyo po yung Psalms 138 verse 2. Ayun no, sabi niya, ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Sa English po, tinan niyo. Binigyan ng halaga ng Panginoon yung kanyang salita. Above, sabi niya, I will worship thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. Yung truth po, yun ang word. For thou hast magnified thy word is small, W-O-R-D, ang ibig pong sabihin, yung kanyang salita. Pag nabasa niyo sa Bible yung capital W-O-R-D, yan po si Kristo.
very small W-O-R-D, yun po yung kanyang salita. For thou hast magnified thy word above all thy name. Mas itinaas po ng Diyos yung kanyang salita, ito yun, kaysa sa kanyang mga pangalan. Bakit? Kasi yung pangalan po ng Panginoon, saan mo matatagpuan? Dito. Pag sinabing pangalan, ano ibig sabihin po ng name? Right. Ang name po ay pinagkakakilanlan ng isang persona. Kunyari, nabanggit yung pangalan ni Pastor Boyet. Re-resto sa isip po kung paano mo nakilala si Pastor Boyet. Tama? Pag meron ka narinig na pangalan, meron ka ng idea kung sino yung tinutukoy. Correct? Ganon din ang Diyos. Yung kanyang revelation kung sino ang Diyos, masusumpungan natin hindi sa sinasabi ng preacher, kundi sa sinasabi ng nakasulat dito. Kaya sinabi niya, mas itinaas niya yung kanyang salita kesa sa kanyang mga pangalan. Kung ang Diyos po ino-honor ang kanyang salita, abay, nararapat lang na i-honor natin. Tama po ba? Correct? Kaya kagabi, ang tanong ko sa mga mananampalataya naniniwala ba kayo sa Biblia? Sinong naniniwala sa Biblia? Lahat. Second question, nabasa nyo na ba ng buo? From Genesis to Revelation? Yes, amen. Maging goal po natin yan habang buhay. Marami tayong nababasang iba-iba, basahin muna natin ang Biblia. Araw-araw lang, kahit, alam nyo, araw-araw po, makabasa ka lang ng ganito, 3 or 4 leaves, mababasa mo yun sa 1 year. At pag ginawa nyo po yun, masasanay ko sa lingwahe po ng Bible. Ngayon, dumako po tayo sa ating teksto. Ang sabi ng 2 Timothy 1:7, for God hath not given us the spirit of fear. Yung spirit po, the small letter S, pag nakita nyo po, salita po yun. The word, John 6:63, it is the spirit that quickeneth, the words that I speak unto you, they are spirit, ang sabi niya. Ang ibinigay ng Diyos sa mananampalataya ay spirit of fear. Yan po nakalagay, balik natin doon. Saan natin makikita at paano maalis sa atin yung spirit of fear? Aba, kung ang palagi narinig mo, demonyo, masasamang espiritu, impyerno, satanas, at magugunaw ang mundo, mawawala ba yung spirit of fear doon? Hindi. Kaya sinasabi po ni Pablo yan, sapagkat sa New Covenant, wala na dapat yung espiritu ng pagkatakot. Ang sabi, napalitan niya ng spirit of what? Power. Power. Yung mga tao po nakaunawa niyan, naunawa nila na yung buhay mo, hindi ka lang nakalimit sa yung physical life. Ang ating kalagayan sa physical, punong-puno po ito ng fear. Tama? Fear sa utang. Fear sa maniningil. Fear sa kung kakainin po. Fear bukas may trabaho ka pa ba? Ang dami, di ba? Sa flesh po, nandiyan lahat ng uri ng pinagkakatakutan. Ngunit ang biyaya ng Diyos ipinaunawa sa atin na ang mananampalataya, wala ka na sa laman. Tignan niyo po Roma 8:9. But ye are not in the flesh. Ang tinutukoy po dito yung mananampalataya, yung taong na kay Kristo, wala ka na sa laman, but in the Spirit, ang sabi niya. If so be that the Spirit of God dwell in you. Ang bawat mananampalataya po ngayon, alam niyo, hindi kamukha ng lumang tipan na ang sinasabing anointed o kinaksihan ng Diyos ay yung mga leader lang.
Tapos na po yun. Mga propeta, mga priest, tapos na yun. Ngayon po, hindi na ganon. Ngayon po, lahat ng nakay Kristo, ang sabi ng Biblia, ang Espiritu ng Diyos nananahan sa ating lahat. Wala na pong may authority above you. Ang authority lang natin si Kristo through His words. Hindi na tayo dapat naniniwala sa mga nagkiklaim na sila yung kausap ng Diyos. Ako lang ang kausap ng Diyos, kaya makinig kayong lahat sa akin. Kaya ang itinatanim na takot sa mga tao, yung takot dun sa leader. Mali po yun. Kinukulong ka sa kaisipan po ng kaisipan ng lumang tipan. Wala na po tayo sa Old Covenant. Nandito na po tayo sa New Covenant sapagkat ang templo ng Diyos hindi na yung building. Ang templo ng Diyos ay bawat mananampalataya. Tignan niyo, unang Korinto 3:16. Ito po yung pinapaunawa ni Pablo. Ano sabi diyan? Know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. Yun bang mga nagsasabing leader ngayon, wala ba silang ganyan? Hindi ba sila yan? Mas mataas ba silang uri ng temple? Wala. Si Kristo lang po yung pinakamataas sa lahat. Tayong lahat po'y pantay-pantay. Tayong lahat po'y kinasihan ng Diyos. Sapagat nasa atin po ang Espiritu ng Diyos. Tama ba? Yun po yung kaibahan, mga kapatid. Kaya tingnan nyo, yung mga relihiyon na kontrolado yung tao, anong ginagawa nila? Inaalipin ang mga tao sa kongregasyon. Tinatakot sila. Kinukuba sa kung ano-anong mga obligasyon. Ngunit hindi tinuturo ang salita ng Diyos. Tama? Ngayon po, gusto ko ipakita yung ilang bagay na mahalaga. Marami po ngayon ang makikita nating talagang nadadaya po ng maraming katuruan sapagkat hindi naunawa, hindi pinapaunawa o hindi naintindihan mismo nung nagsasalita kung ano yung sinasabi niya. Yan po yung problema. Hindi po ba ngayon ay masyadong prevalent po yung mga signs, wonders, healing, demonic possession? Di po ba? Alright. Ang problema po kasi, pag binabasa po ang Biblia at inuunawa mo ayon sa yung unawa, yung nakasulat na yan, mali na. Bakit? Kasi, ano naman rule of interpretation na kahit anong binabasa mo, titingnan mo sino yung nagsasalita at sino yung kausap. Correct? Yung Bible po, ang kausap po niya yung mga Hudyo noong 1st century sa New Testament. Hindi tayo. Sa Old Testament, natural, ang kausap, yung mga Israelita. Tama po ba? Madali namang makita doon pag binasa mo yung mga grammar, yung pronouns. First person yung nagsasalita, second person yung kinakausap. Yung you, they, thine, sabi niya, yung kausap. Pero yung I, we, us, first person yon. Dito po sa mababasa natin, na mga talata sa Biblia ay ang kausap po dito Israel. Ang Israel po, ang Hudyo, hindi natin kamuka sa uri ng pag-iisip. Anong kaibahan? Tingnan niyo po, unang Korinto 1:22. Ang ginagawa po natin, pag nagbabasa tayo ng Biblia, hinahayaan natin na unawain yung pag-iisip ng mga taong kinakausap doon sa 1st century. Para maintindihan natin kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Tama po ba? Hindi yung ngayon. Abay, malayo na po pagka ngayon mo ininterpret sa panahon natin. Dapat, hahanapin natin yung kanilang sitwasyon at klase ng pag-iisip during their time. Saan natin makikita yon? Abay, kakalkalin mo po yung Biblia kasi nandun po yung kasaysayan nila. Ito po yung language at history nila. Di po ba? Ito ang sabi niya. For the Jews require a what? Sign. Pag sinabi pong sign, ano ibig sabihin yan?
Yan po yung manifestation. Yan po yung nakikita at saka nararamdaman. Tama po ba? And the Greeks seek after what? Wisdom. Magkaiba po yung science at saka wisdom. Ang wisdom po, nasusumpungan yan through what? Study. Learning. Walang kaakibat pong ano yan, physical science. Pero pag sinabing sign, symbols, picture, pattern, nakikita yan. Ang mga Hudyo po, hinahanap nila yung nakikita. Bakit? Sapagkat nagmula po ang pagbuo ng kanilang bansa sa mga signs. Tingnan niyo po, Deuteronomy chapter 4:34. Dapat po nating tingnan maigi. Ano sabi? Or hath God essayed to go and take him a nation from the midst of another nation? Yung another nation po, Egypt. At sa loob ng Egypt, yung nation, sabi niya, yun po yung Israel. By what? Temptations, by signs, and by what? Wonders. Nabuo po ang Israel sa signs, sa wonders. Kaya paglabas nila, anong ginawa ng Diyos? Maraming pinakikitang signs. Pagbiyak ng dagat, yung pagbuhos ng mga sumpa sa Egypt, yung mga sakit, etc. Yung signs na nakita doon, nakikita ng lahat po ng Israel yon na ginagawa ng Diyos. Yung kanilang paglalakbay sa wilderness, sa tanghaling tapat, nandan yung clouds, gagalaw, tatakpan sila. Sa gabi, merong mga pillar of lights. Yung pagkain nila nalalaglag mula sa langit, yung mana. Ang dami pong pinakita ng Diyos na signs. Therefore, ang Israel po, maniniwala lang yan kung ikaw ay merong signs. Tama ba? Pero tayo, wala tayong kasaysayang ganon. Wala. Kaya ang sabi po, pag Gentiles, hinahanap yung katotohanan sa pamagitan ng wisdom, ang sabi niya. Now, eto po yan. Bakit ang Panginoon po maraming dalang healing? Bakit may dala siyang, bakit ang kanyang palasak na identity ay kagalingan? Tama? Bakit kaya? Unang-una, sino ba yung pinuntahan ng Panginoon Jesucristo primarily sa pagdating niya? Tingnan niyo po, Matthew 15. Dito po may lumapit na isang Kanaanay tuma na hindi parte ng Israel at humihingi ng tulong. Anong sabi ng Panginoon? But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Ang kanyang kausap lang po pangunahin ay yung bansang Israel. Okay? Ganon din po yung 12 apostol ng tinawag niya. Tingnan niyo po, Matthew 10 verse 5. These 12 Jesus, yung 12 apostles, sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans, enter ye not. Huwag kayong pupunta sa Gentiles na kamukha natin, binawal sila. Saan sila pupunta? Sa 6. Yon. But go rather saan? To the lost sheep of the house of Israel. Therefore, dahil nga po, sila ay sinugo para lang sa Israel, ano po ang taglay nila? Tingnan po yung verse 1, Matthew 10:1. Yan. And when he had called him his 12 disciples, he gave them power against what? Unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Bakit po taglay nila yon? Sapagkat yun po ay tanda. Tingnan niyo po yung baba natin dito po sa 8. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Alright. So, bakit nagdala ang Panginoon na gano'n na ang kausap po yung Israel? Alam niyo kung bakit? Kasi po, sa panahon na yan, guguhit po ko ng timeline para maunawa po natin. Okay. Dito po sa Old Testament, sa Old Covenant, di ba last time pinag-aralan natin,
ang laman po ng Old Covenant is blessing at saka curses, mga sumpa. Kung sila ay magiging matapat sa Diyos, abay talagang pagpapala. Ngunit kung sila ay tatalikod sa Diyos, nandun ang mga sumpa. Yan po ay sinabi ng Diyos at ilan po sa mga items na sinabi po doon, kasama po yung sakit at yung devils. Mamaya, define po natin ang devils dito. Hindi devils according sa imagination po ng television, mga sinihan, hindi yon. Yung devils according po sa Biblia, para maunawa natin kung ano yung talagang demonyong pinag-uusapan dito. Okay. Tingnan niyo po, sa Deuteronomy chapter 28, ito po yung context ng pag-aaral. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon, sino yung mo? Kasama ba tayo dyan? Dito po sinabi yan. Ito yung Diyos, okay? Ito po yung God, right? Sinabi po ang Deuteronomy dito sa panahon ng Israel. Okay? Sino ang kausap ng Diyos dyan? Tayo ba? Tayo po ay nandito. Tama? Tama po? 2024. Nung sinasabi po, yung nababasa po natin dyan, ang kausap po dyan ay sino? Tayo ba? Sila. Tama? Kailan po? Maybe this around roughly po 1400 BC. Estimate lang po yan. BC, before Christ. Ito po, si common era or after death, sabi niya, after Christ. Yung sinabi po dito sa 15, ngunit mangyari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo. Sino yung iyo? Kasama ka ba doon sa iyo? O sila? Sila. Hindi tayo kausap dyan. Tama? Agree muna tayo, baka mali ako. Tama po? Kasama ka ba dyan? Hindi, nandito ka. So, hindi ka kasama doon. Ang nandito ay curses. Kasama ba tayo sa sumpa? Hindi po. Mamaya papakita ko yan. Anong sabi po? Sumpa. Isa-isa po yan. Mahaba pag binabasahin nyo na lang po personal. Pero gusto kong puntuhan po, bakit sila po sinasabing kinakas out yung devils sa kanila? At kaakibat po yung pagpapagaling ng sakit. Sasaktan ka ng Panginoon ng pagka-ulol. Ano yung ulol? Pag sinabing asong ulol, ano ibig sabihin? Correct. The Lord will strike you with. Sinong sinabihang ang sumpa ay maging ulol sila? Tayo ba? Ito. Kaya nga po you Hindi sinabing they. You. Nagsasalita through Moses ang kausap, mga Israelita. So silang sinabi dahil sa sumpa, sila ay mababaliw. Alright, isa pa. 29. At ikaw ay mag-aapuhap sa katanghaliang tapat na gaya ng bulag na nag-aapuhap sa kadiliman, at hindi ka giginhawa sa iyong mga lakad, at ikaw ay mapipighati at sasamsaman kailanman, at walang taong magliligtas sa iyo. Ano yan? Dito ba yan? O sila? Sila. Yan po yung blindness sa English, tinan nyo. Yung kadiliman ng pag-iisip nila, ayan po. Thou shall grope at noonday as the blind gropeth in darkness. Hinalin tulad po yung kalagayan nila dahil tumalikod sila sa Diyos na nasa kadiliman sila, hindi nakikita ang katotohanan. Right? Tuloy natin. Na ano pat ikaw ay maulol,
Dahil sa makikita ng paningin ng iyong mga mata. Sa English. Ito yan. Thou shalt be mad for the sight of thine eyes which thou shalt see. Mababaliw pa ang sabi dahil sa iyong mga makikita. Alam niyo kung ano yung nakikita nila? Tingnan niyo po, Romans chapter 1, 19 po. Sapagkat nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sa English, tingnan niyo. Because that which may be known of God is manifest in them, for God that should it unto them. Paano pinakita ng Diyos yung mga bagay na pagkakakilanlan? Sa 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag. Paano? Sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan pagka Diyos upang sila'y walang maidahilan. For the invisible things of Him, that's the spiritual world ng Diyos, yun po yung langit na ating sinasabing pupuntahan natin. Yun po yung invisible things na mundo. Being understood, sabi niya, from the creation of the world are clearly seen. Being understood by the things that are made, yung pong physical creation na nakita natin, even His eternal power gathered so that they are without excuse. Yung lahat po ng creation ng Diyos, pinapakita po yung katunayan ng Diyos. Di ba? Kung nag-aaral po tayo ng science, yung matter. Sabi niya, sa matter, in every matter, the smallest part of matter is what? Molecules, proton, neutrons. Sa lahat ng matter, merong energy. It pictures po yung power of God sa kanyang creation sapagkat ang bawat nilalang po ng Diyos merong energy ang sabi niya. Dito po, pinapakita yon. Ngayon, ang problema ng tao, tinan niyo next verse, 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi inulalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan. Kundi bagkus ni walang kabuluhan ng kanyang pagmamatuwid at mangmang nilang puso ay pinagdilim. Anong ginawa ng tao? 22. Professing themselves to be wise, they became fools. Bakit? 23. And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds and four-footed beasts and creeping things. Ano yan? Yan po yung idols. Na yung Diyos, Espiritu, walang shape, being a spirit. Pero yung tao, because of their imagination, gumawa ng image. Sabi niya, no? Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became what? Vain in their imaginations. So yung makita natin, ang pangunahing naging problema po ng Israel, sumamba sa mga idols. Anong idols? Mga larawan na inimbento ng imagination nila na tinawag nilang Diyos. O, tingnan nyo. Ang sabi po ng unang Korinto 10, ito po yan. Ang tinawag pong devil ay ito. 1 Corinthians 10, what say I then, that the idol is anything, or that which is offered to sacrifice to idol is anything? Ano daw yung sinasacrifice sa idol? 20. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils. Ang tinawag pong devils sa Bible, especially sa Old Testament, yung idols. Kasi, instead na yung Diyos ang kanilang sambahin at alayan, ang inaalayan itong mga idols ng mga Gentiles. At ang idols po, nabubuo through what? Imagination. Totoo ba yung mga idols? Totoo ba? Meron ba talagang mga idols na gano'n? Ang sabi po ng Bible, hindi. Ang sabi nga po dyan ay
1 Corinthians 8:4. Tingnan nyo. Dinefine po ni Pablo yung idol. Sabi niya, concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know. Pag believer ka, alam mo, sabi niya, that an idol is what? Nothing. Pag hiniwala mo yung nothing, magiging no thing. Pag sinabi no thing, ano, totoo ba o hindi? Meron ba o wala? Wala. So yung devils po, imagination. Nila. Natin? Nila. Kasi kasama po yung sa sumpa, kaakibat yung madness bilang sumpa dahil sa kanilang pagsamba sa mga idols. Kaya, nasa kanilang isipan po yung idols. Meron silang imagination. At kasama po yun sa sumpa, kakibat ng mga sakit. Tingnan nyo, balik natin, Deuteronomy 28:35. The Lord shall smite thee in the knees and in the legs with the sore botch that cannot be healed from the sole of thy foot unto the top of thy head. Ang karakteristik po ng mga Israelita na ito, maraming sakit. Sasaktan ka ng Panginoon sa iyong mga tuhod, sa mga hita ng isang masamang bukol na hindi mo mapapagaling mula sa talampakan ng iyong paa hanggang sa bao ng iyong ulo. Yun po ay description ng mga Israelita na maraming sakit. Okay? Kaya, bilang tanda na ang Diyos nagpadala ng Mesiya ng Kristo, sinong pinadala? Si Jesucristo. Nang pagdating ng Panginoon, Mateo 4:24, tinan nyo. At lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria. At kanilang dinadala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman, mga pinipighati ng saring sakit at pahirap, kasama po sa sumpa, at ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga himatayin, at ang mga lumpo, at sila'y pinagagaling niya. His fame went throughout all Syria, brought a lot ng may sickness doon sa last part po. And those which were possessed with devils. Anong devils? Imagination ng idolatry. Kaya ang pinagaling po niyang sakit, alam niyo, and those which were lunatic. Alam niyo po, sa batas po natin, nire-recognize po yung lunatic. Pag ang isang lunatic ay sinimpong at nakapatay ng tao, pwede siyang mapawalang sala sa pagpatay kasi hindi niya alam ang kanyang ginawa. Yun po yung lunatic. Nasa revised penal code po yun. Ang sabi, excepting circumstances. Kasi po scientific po, sakit po yan sa utak. Sabi nga, pag nagbilog ang buwan, baka sumpugin. Nasa po yun? Nasa batas. Ano pa? And those that had the what? Palsy. Ano yung palsy? Sakit ng ano yun? Sa mind. Yung mga nerves ng mind. Kaya yung sinabi kaninang mga sumpa po lahat yan, yan po yung mga tanda na ang Mesiyas dumating na, kaya pinapakitang katotohanan, ito na yung inyong pagkakataong magsisi. Kaya taglay niya lahat ng kapangyarihan na yan. Para kanino? Para dito? O para doon? Para dito. Dumating ang panahon, ito yung panahon ng Panginoon Jesucristo, nagtaglay hanggang sa mga apostles, kasi ang kausap pa rin dito ay Israel pa rin. Kaya antimano po, pag nagpapagaling ang Panginoon, etong sabi niya, Luke 17:14, and when he saw them, he said unto them, go shew yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Anong pinag-usapan? Yung pinagaling po niya, nung gumaling siya, pumunta ka, pakita mo sa priest. Bakit sa priest? Kasi mga priest, alam nila, yung nakasulat dito sa Deuteronomy, ng mga tanda, na pag dumating yung tagapagpagaling, yun ang Kristo, yun ang Mesiyas, yun ang tanda na si Kristo ay may kapangyarihan bilang isang Kristo na Mesiya. Kaya pakita mo sa priest, pinagaling kita. Yan po yung konteksto nun. Okay?
Kasi po, pag hinanapan natin, o sasabihin niya, yung mga demonyo, yung mga sa espiritu, mga kampo ni Satanas yan na lumaban sa Diyos. Ang tanong, mababasa ba natin sa Biblia yon? Wala po. Wala sa Bible yon. Alam niyo kung nasaan yon? Nando sa Paradise Lost ni John Milton. Political statement po yun during the Civil War ng England kay King Edward yata yung na pinatay ni Cromwell at ni Milton. Pinapicture doon yung labanan ng monarchy at saka nitong mga sabing liberator ng oppressed people ng England at that time. Ang problema, pinick up ng religion, maganda nga namang kwento yan. Pero sa Bible po, wala. So hindi turo ng Biblia yan. Karamihan din nakasikinalkal yan, kaya tinanggap ng tinanggap, pero wala naman sa Bible. Kaya, ang naipasa sa ating isipan, maraming demonyo sa paligid. Nagkalat sila dyan sa taas, yung mga kampo ni Satanas. Nagbibigay ba ng kapayapaan yun o ng fear? Fear. Kasi hindi po turo ng Bible yon. Kaya anong nangyayari sa mga relihiyon ngayon? Abay, pupunta ka sa mga relihiyon, panay ganon. Merong part ng be healed. Di ba? Papatatay yung lahat. Tututukan sa sige, bagsak sila. Pag hindi ka bumagsak, wala ka raw pananampalataya, kasalanan mo pa. Di ba? Naranasan natin yan. Ako po'y galing din dyan. 5 years po sa charismatic. Maraming nabubuwal. Siyempre nakatayo ka. Pag tinulak ka, wala kang persa. Bubuwal, lalo na, gutom ka na. Siguro mga alas 8 na eh. Di ba? Hindi ayon po sa Biblia yun. Kung mag-aaral ka, makita mo, hindi totoo yan. Especially yung ating mga young generations para hindi sila madaya. Kasi alam nila yung Biblia. Right? Diyan po yan. Ngayon, bakit nagpatuloy, Pastor, yung signs dito? Para sa yung mga signs na yan? Alam niyo kung para saan? Ito po yun, no? Mark 16, tinan niyo. And they went forth, the apostles, and preached everywhere, the Lord working with them. Paano malalaman? And confirming the word with what? Signs following. Amen. Sa panahon na ito, paanong malalaman na sila ay galing sa Diyos? Kino-confirm ng Diyos sa pamagitan ng signs. Kasi ang kausap ay ang naghahanap ng signs yung mga Israelita. Applied pa ba ngayon yan? Tanong ko, ano ang magkukonfirm ng pinipreach ng isang tao? Signs? Yung iba nagugulat sa signs. Pag may signs na, may kapangyarihan. Tingnan natin. Deuteronomy 13. Huwag kayong masyado pong believe sa mga may signs. Sinungaling po ang mga yan sa panahon na ito, ayon sa Biblia. If there arise among you a prophet or a dreamer of dreams and give it thee a sign or a wonder, sabi niya, verse 2. And the sign or the wonder came to pass, whereof he spake unto thee, saying, let us go after other gods which thou hast not known, let us serve them. Sabi niya, 3. Thou shalt not hearken unto the word of that prophet or that dreamer of dreams, for the Lord your God proveth you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Ano ibig sabihin? Pag may dumating na nagpapaganap na propeta at nangyari yung kanyang magic, sabi ng Biblia, huwag kayong maniniwala kung ibang Diyos ang ipapahayag niya. Kung may bumangon sa gitna mo na isang manghuhula. Alala kong kwento ni brother, ni Pastor, may manghuhula daw sa kanila, pinalayas ang buong baryo kasi may taong nawawala. Naningil lang 5,000, huhulaan daw niya. Nagbayad. Sabi, yun daw nawawala dahil hindi makita ng mga tao, kinuha daw ng engkanto. Kaya hindi na nakita. Yun pala, lumayas yung bata, nasa Maynila. Pinalayas yung manghuhula, halos matay daw ng bombaryo. Nagbayad. Diba?
O isang mapanaginipin ang mga panaginip. Huwag kayo maniniwala sa mga pastor isa. Alam niyo mga kapatid, nakausap po ang Diyos kagabi. Ang sabi ng Diyos, pagbigay kayo ng ikapo. Huwag kayo maniwala doon, iba'y nakausap niya. Hindi totoo yun. At kanyang bigyan ka ng isang tanda o kababalagan. Pag nagbigay siya ng tanda o kababalagan, 2. At ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari. O kahit nangyari po yung kanyang ginawang kung anong milagro na yon, anong sabi ng Diyos? Na kanyang pagsalitaan ka, na sabihin, sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo nakikilala at ating paglingkuran sila. Anong bottom line? Kahit marami siyang magic na pinakita, ay depende pa rin sa ipakikilala niyang Diyos sa iyo. Paano makikilala ang Diyos? Saan mo kukunin ang unawa? Hindi ba dito rin? Pag mali ang unawa niya sa Diyos, kahit marami siyang magic, maniniwala ka ba? Madadaya ka. Kaya dapat alamin mo yung laman nito. Kasi maraming magikero, maraming pastor magikero ngayon 3, tingnan nyo. Ay huwag mong ditinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon. Sabi, huwag ka makikinig doon. O nang mapanaginipin niya ang mga panaginip. Sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon, ninyong Diyos, upang malaman kung iniibig ninyo ang Panginoon yung Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Bakit po kinonekta ng Diyos doon sa huwag ka makikinig at alam mong mali ang sinasabi? Sapagkat yung nagmamahal sa Diyos, ang umibig sa Diyos ay diniklara at dinescribe kung sino sila. Tiniyo, John 14:23. Sino ba yung talagang nagmamahal sa Diyos? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Ang batayan ng pag-ibig ng Diyos ay ayon sa kanyang salita. Tingnan sa English po. Jesus answered and said unto me, if a man love me, do you love Jesus Christ? Yes. Qualification. He will keep my words. Kasi, if you will keep His words, babasahin mo. Tama? Babasahin mo. Aaralin mo. At sa ganung paraan, makikilala mo yung tunay na Diyos. At ma-identify mo yung mga manggagancho, yung mga manghuhulang preacher, ng mga magikero. Dapat ganun po yung ating mind. Pag hindi ayon po sa sinabi ng Diyos, mandaraya, yun nagsasalita. At pag mas naniwala ka sa mandaraya, nadaya ka. Anong sabi ng Panginoon? Let no man deceive you. Huwag niyong hayaang madaya kayo. At huwag din kayo mandadaya, ang sabi niya. Paano mangyayari? Di aralin natin, mahalin natin yung kanyang salita bilang manifestasyon na mahal nga natin si Kristo, kung Diyos. Yeah. Tama po ba? Kaya po maraming nadadaya kasi hindi nila alam. Mas naniwala doon sa mga magaling na magikero. Dami kong narinig May mga dumatanig na propeta Sabi ng propeta, alam mo, si ganyan, si ganyan, si ganyan. Binabasa daw yung buhay nila. Di chinichismis mo sila. Hindi salita ng Diyos yun. Ba't ikaw wala ba? Bilib mo sila. Kaya dumating pa, humiling ng, ang sabi ng Diyos, ibili mo ako ng Fortuner. Nagpauto naman ng mga tao. Binili. Kasi propeta daw ng Diyos. Bandang huli na lamang, budol pala ito. Anong nangyari sa'yo? Nga ka. Pero kung inaaral mo ito, hindi, wala sa Bible yan. Itong batayan mo. Ano man ang sinasabi ng sino mang tao, dito mo kukunin kung totoo tama. Anong dahilan bakit may signs? Mark 16:20. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them, the apostles,
and confirming the word. Yung mensahe nila, kinukonfirm ng Diyos na totoo. By what? With signs. Pagpapagaling, pagka-cast out ng devils po, yung pagsasauli sa tamang pag-iisip. Nakita natin sa Mark chapter 5 yon. Yung taong, di ba, nagsusugat sa katawan, hubad, tinatali, malakas, pero nung pinagaling ng Panginoon, sabi, naroroon na siya sa tamang pag-iisip. Nabasa niyo na ba yon? Ay, tignan natin, Mark chapter 5, para mabasa niyo po. And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil, with the imaginations ng idolatry, and had the legion sitting and clothed. And in his, asa na siya? Right mind na. At nagsiparoon sila kay Jesus at nakita nilang inalihan ng demonyo na nakaupo, nakapanamit at matino ang kanyang pag-iisip. Consistent po yun sa curse na ang mga Israelitan merong madness sa kanilang nakikita kasi imagination. Kaya pinagaling ng Panginoon, binalik sa tamang pag-iisip. Yun po ang sinasabi doon. Ngayon, balik natin. Mark 16:20. Bakit kailangan nilang ng signs para i-confirm ang word? Alam niyo kung bakit? Kasi wala pa yung compiled scripture na 66 books. Sa panahon na ito, around 27 hanggang 30 AD yan, hindi pa nasusulat po yung aklat dito, wala pang nakasulat. Dito, nag-uumpisa pa lang sinusulat, around 38, Matthew, Mark, Luke, John, hanggang 64, diyan pa lang isinusulat po yung scriptures. Kaya, meron pa silang taglay na signs para ipakita yung Diyos ang gumagawa. Ngayon, meron na ba tayong complete scriptures na hawak? Sino magko-confirm mo yun kung tama yung sinasabi natin? 2 Timothy 3:16. Ito na. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for number 1, doctrine. Mahalaga po ang doctrine. Kasi ang doctrine po, yan ay bubuo sa iyong isipan ng katuruan ng Diyos ayon sa iyong kalagayan sa panahon ng New Covenant. Pag hindi naunawa ang turo sa ating panahon, yung isipan mo nagre-remain pa sa Old Covenant, hindi tama. Nandito ka na sa 2024 eh. Iba nang pinag-uusapan dito, lalo nang dumating yung ating Panginoon Kristo. Dumating na dito yung New Covenant, samantalang yung Old Covenant natapos noong 70 AD. Wala na yung Old Covenant. Nandito na tayo sa 2024. Nasa atin ngayon ang New Covenant. Mga bagay po ng langit. Kaya sinabing, God hath not given us the spirit of fear, kasi wala na yung kinatatakutan na ito, but of power, because nandito tayo sa katawan ni Kristo, tayo identified with the heavenlies today, and all the blessings na ibinigay ng Diyos, nasa sa atin na. Tayo ay blessed na. Praise God. Did you get that? Actually, nakaupo ka na sa langit, hindi ka mukha doon. Tignan nyo, Efeso 2:6, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Ang question, maniniwala ka ba dyan o hindi? Kasi iba, ay wala pa, nasa lupa pa tayo eh. Ang problema ng marami, kamukha ni Nicodemus, hindi maintindihan kasi hinahanap physical. Samantalang ang sinasabi ng Panginoon, heavenly things. Ang question, maniniwala ka ba o hindi sa sinabi niya? Kasi pag kamukha ka ni Nicodemus, hindi maintindihan. Kaya anong sabi ng Panginoon kay Nicodemus, John chapter 3? There was a man of the Pharisees po yan, parang abogado yan, named Nicodemus, ruler ng Hudyo. Pag ruler po, talagang siya, parang mayor yan, parang governor yan. Ang problema,
Ang shortcut ko na lang, sa 9. Yung sinasabi ng Panginoon, hindi niya maintindihan. Nicodemus answered and said unto him, how can these things be? Hindi niya maintindihan. Ano sabi ng Panginoon? Teches. Jesus answered and said unto him, art thou a master of Israel? Master po siya. And thou knowest not these things? Nakakaya po yan sa mga nagpapakilala mga pastor ng malalaking kongregasyon. Maging kamukha ka ni Kibuloy, maging kamukha ni Senyor Aguila, maraming malalaking kongregasyon. Ang isipan, hindi ayon sa salita ng Diyos. Kamukha nito, mga leader ng relihiyon, yung mga pero sabi naman, hindi mo alam, tinan niyo yung sinabi ng Panginoon, 11. Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know. Alam namin ang sinasabi namin and testify that we have seen and receive not our witness. Kaya lang, hindi nyo tinatanggap ang witness. Ako'y nagtataka sa ilang mga pastor nagsasabi, alam mo, si Brother Ray, halos pareho kami ng pinapaniwalaan. Really? Abay, kung pareho pa tayo ng pinapaniwalaan, hindi mo ko sinisiraan. Tutulungan mo pa ako ituro ito sa mga taong nangangailangan. Hindi eh. Patalikod sumisira eh. Nakakahiya kayo? Tignan yung 12. If I have told you earthly things and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of what? Heavenly things. Ang ating programa po sa panahon na ito ay heavenly things. Yung earthly things, natapos na po yun noong 70 AD. Pag hindi unawa ng nagtuturo yan, ibinabalik ang isip mo dito. Andiyan si Satanas, binubulungan ka, kaya marami kang problema. Habang natutulog ka, binabantayan ka ni Satanas. Ano? Masaya mong matutulog nun. Binabantayan ka raw. Nakaumang daw yung si kamatayan sa'yo. Abay, paano kung magkakaroon ng kapayapaan? Yan po ginagawa ng marami. Wala na yun. Nandito na po tayo sa heavenly things. Wala nang fear. Meron sa ating power. We are seated with Christ in the heavenlies. At meron tayong sound mind. Hindi tayo dapat madaling naloloko. Tama ba? Dahil yung Muslim po, tanungin nyo, ang sabi ni Muhammad, kung hindi nyo maunawaan ang bagay nito, ask the people of the books. People of the book, the Bible. Sino yung people of the book? Primarily mga Israelites. Ang New Testament, sino? Sino yung people of the book ngayon? Tayo. Tayo yung people of the book. Tayong sinasabi ditong mga anak ng Diyos, yung mga isinilang sa Espiritu, nakasama ni Kristo sa langit ngayon, ang sabi niya. Ang buhay po natin, itong physically iwanan, hindi na mamatay yung tao sa loob, lilipat ka lang ng realm. Ayon sa Biblia. Yung fear of death nawawala na unti-unti kasi, in fact, di ka naman mamamatay. Ang sabi na, tinan mo John 11:25. Paniwalaan natin na sinasabi dito, ang sabi dyan, no? Jesus said unto her, I am the resurrection. Siya po yung pagkabuhay na magali. And the life. He that believeth me, though he were dead, spiritual death, yet shall he live. At kung ikaw ay nakatanggap, ang sabi ng 26, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believeth, yung problema, yung huling sinabi, naniniwala ka ba? Ay, papaniwalaan ko sinabi niya. And as we study, anong natutunan natin? Na yung taong ito, nanampalataya, ay merong bagong tao sa loob. Yun ang life. Pag ito nawala, buhay ang lilipat lang doon. Hindi ka mamamatay. Kasi meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi yung flesh, but the inward man. Yan po.
2 Corinthians 4:16. For this cause we faint not, though our outward man, ito, perish, yet the inward man is renewed. Hindi tumatanda yan. Day by day, lumalakas yan. Kasi yan ang pinapalakas ng Diyos. Efeso 3:16 po, tinan niyo. That He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit, where? In the outward man? Hindi. In the inner man. Yung mind of Christ na nasa bawat mananampalataya. And we have that. At nasa sa atin yan kung ikaw ay na kay Kristo. Ngayon, bakit may signs sa panahon na yon? Kasi wala pa yung final authority na magsasabi, balik natin, 2 Timothy 3:16. Ito na po ang final authority. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for what? Number 1, doctrine. Mahalaga ba yung doctrine? Yes. Bakit? Tingnan niyo yung 10. Tingnan niyo po yung order, yung manner of order ni Pablo. But thou hast fully known my, anong nauna? Doctrine. Susunod. Ano yung manner of life? Yung pag-uugali. Pag mali ang doktrina mo, maling ugali. Pag ang doktrina ng pastor dito, mali ugali. Kasi ang isip niya, makalupa, karnal. Ang isip niya, siya yung authority. Ang isip niya magtayo ng building, magtayo ng maraming ari-arian, gamitin ang mga tao para sa kanyang sariling purpose. Kasi ang isip niya ay makalupa. Pero pag naunawa mo ang doktrina na makalangit, ano mangyayari sa'yo? Maintindihan mo, ang buhay ko hindi sa lupa, sa langit. Kasi ano mga oras mamamatay ako. Saan ko dadalhin itong kayamanan ito? Saan ko dadalhin itong pinanggagancho ko sa mga taong pera na ito? Maraming pastor, hunghang sa ganun. Masyadong matakaw sa salapi. Hindi, baka bukas mamatay siya. Ang daming taong dinaya at binudol. Kung talagang ligtas sa harap ka sa Panginoon, ang sabi, pakainin mo yung mga tao. Hindi ba sabi ni Peter? Ano sabi ni Peter? Di ba tinanong pa ni si Peter? Peter, lovest thou me? Peter, mahal mo ba ako? Sabi ng Panginoon, yes, Lord. Feed my sheep. Feed my lamb. Inulit, Peter, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Pakainin mo yung aking mga tupa. Yung nagmamahal sa Panginoon, ano ipapakain sa'yo? Lason? Ang papakain sa'yo, yung sinabi ng Diyos. Yung nandito, hindi yung nandito ng tao na may sariling motibo. I hope po ma-identify na po natin ang mga preacher na ganyan ngayon. Marami pong galit sa akin, wala pa nung ako'y nagtuturo ng doktrina. Galit sila, unang-una. Yung iba kasi ayaw masapawan. Kaya sisiraan nila. Pareho lang ako ni Brother Ray ng pinapaniwalaan. Totoo? Ba't galit ka sa akin? Ba't ayaw mo kong tulungan ituro sa mga pastor ito? Yung pala. Bakit? So hindi totoo. Double tongue. Sa kaharap, mabuti pagtalikod, di ba sinasabi, ingat po tayo sa ganon. Walang idudulot na mabuti sa iyo yung ganon. Mapapahamak ka. Dito tayo. Pag-usapan natin ito. Para ma-expose natin yung mga magagaling sa pulpito. Kala mo, sila yung walang bahid tuwis pag nag-preach. Sumunod tayo sa utos ng Diyos. Sundan natin ang kautosan. Babalik sa iyo, sinusunod mo ba yung kautosan? Mahirap pong magturo na hindi mo nagagawa. Kasi hindi mo naman nagagawa. That's hypocrisy. Huwag po kayong makinig sa hypocrite. Pakinggan natin yung totoo.
Alright, so balik tayo. Balikan natin, 2 Timothy 3:16. All Scripture. Yung all Scripture po, ito po yun. Yung nasa Bible nyo. Written words of God. Is given by what? Inspiration of God. Ano ba yung inspiration of God? Kasi sabi ng iba, wala na tayo inspired na salita ng Diyos ngayon. Wala na yan. Aba, yung nagsasabi po noon, hindi niya naintindihan talaga. Bakit? Kasi yung po inspiration, nagbibigay ng unawa. Tingnan nyo, Job 32 verse 8. Siguro hindi nagbabasa ng Biblia yung mga ito. But there is a spirit in man. Nasaan ba yung espiritu ng tao? Nasaan? Dito. Mamaya, papakita ko po. Yung spirit po natin represented in the physical ng ating mind. Mamaya, balik natin. Basahin natin ulit. But there is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty giveth them understanding. Ang magbibigay pala ng unawa tungkol sa mga bagay ng Diyos ay yung salitang inspiration. Ano yung salitang inspiration? Alam niyo po, pag hinati-hati mo yung tinatag na combination ng words of morphology, inspiration. It is the operation of the Spirit into something. Ano yun? Yun po yung salita ng Diyos. God, breath, ang sabi niya. Ano ba yung breath of God? Air, Spirit. Tingnan mo, John 6:63. It is, small s, Spirit that quickeneth. Anong binubuhay? The spiritual life. Yung spiritual desire. Yung spiritual revelation ng Diyos sa atin. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are what? Spirit, light. Spirit, light words. Air. God, breath. Yung words. 1 Corinthians 2:11, tinan niyo. Yung spirit nasa mind, tinan niyo. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him. Saan associated ang spirit? Sa mind. That yung part na nagkakaunawa sa tao, yung isipan. Even so, the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Ang alam lang po ng isipan ng tao, yung bagay ng tao. Paano kumain, paano maghanap buhay, paano magtrabaho, paano, Pero yung mga bagay ng Diyos, hindi niya alam. Kailangan niya na Espiritu ng Diyos. 12. Now, we have received not the spirit of the world. Spirit of the world doon, alam na natin yan Pag lumabas ka sa daan, anong pinag-uusapan ng tao dyan? Sinong magiging mayor sa October? Sa election? Yan ang usapan ngayon. Di ba? Pero hindi yun. But the spirit is small s. Ano is small s? Yung words, which is of God, that we might know the things that are what? Libre po yun, freely. Walang bayad yun. Given to us of God. Libre na nga, ayaw pa ng iba Libre na nga binibigyan ng Diyos, ayaw pa ng iba. This is the best and the greatest thing sa buhay natin na dapat nating maalam. Kasi eternal yan. Okay, balik natin. 2 Timothy 3:16. Is profitable for doctrine. Nakita, balik nga natin, doctrine, tapos yung 10. Tinan niyo maigi. Doctrine, tapos susunod, manner of life. Purpose. Pag mali ang doctrine, mali ang purpose. Anong purpose ko sa inyo? Para hingan kayo ng donation? Para kayo magbigay ng maraming salapi? That's not my purpose. Ang purpose ko, ipagkaloob sa inyo yung karunungan ng salita ng Diyos. Yung faith. Yung long-suffering, charity patience, sumusunod po yun kung tama yung doctrine. Pero pag mali ang doctrine, anong purpose sa inyo? Abay, ibudol ko kayo. Di ba?
Anong manner of life? Ay, takutin ko kayo, husgahan ko kayo, bantayan ko kayo. Lalo na yung bank account nyo. Yung iba ngayon, may ATM na yung pastor eh. Binabantay yung bank account ng miyembro. Narinig na yun? Merong secondary credit card yung pastor. Narinig na yun? Maraming ganyan. So, ang buod po yan doktrina. Pag mali yung pinapaniwalaan mo, mali na lahat. At mabubulot. May narinig ako pastor Kentuhan lang na isang gabi. Naniwala sa propeta. Abay, yung propeta nasa Maynila yata. Ang utos ng Diyos, pumunta kayo rito. Nagmamadali yung pastor at asawa, naghanap ng pera para pumuntahan yung propeta. Pagdating doon, maraming ritual na sinasabi. Lumulukso yung pastor para sumunod sa sinasabi ng propeta. Di ba apektado yung buhay mo? Yung mga miyembro, ganun din. Kasi yung unawa, nandun sa tao. Di apektado din ang tao. Di na po. Ang authority, para i-confirm kung ikaw ay nasa katotohanan, hindi na yung science. Ito na. O nung sinasabi ng scriptures. Paano nating malalaman? Unang Corinto 2:13, tinan nyo. Gawin nyo na po itong goal na pag-aralan natin na sama-sama ito. Ano sabi? Which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth. Discount mo na dapat yun. But, which the Holy Ghost teacheth, comparing what? Spiritual things with spiritual. Ano yung spiritual things? Ito. They are spirit and they are lights. Kaya ang magbibigay ng unawa, hindi yung tao, kundi yung salita. Sila mismo nag-explain. Right? So, that's my point po. Balikan natin, lastly, 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration of God and profitable for, number 1, doctrine. Tapos, reproof. Ano yung reproof? Yan po yung magsasabi kung ano yung mali at tama. Hindi yung tao, kundi yung scriptures. Ano pa? For correction. Kung may mali, i-correct. Sino magko-correct? Ito. Ano pa? For instruction in righteousness. Ano yan? Paano mabuhay ng tama sa buhay na ito? Nakasulat po dito. Ang authority mo sino? Hindi yung pastor. Ang authority mo, yung scriptures. Right? So, pag may nakita kayo nagpapalayas ng demonyo, okay, ngumiti ka na lang. Pag may nakita kang kung ano nung kababalagan ng sinasabi, ngitian mo na lang. Dapat nga ituro din po sa mga anak natin yan. Kasi, pag hindi alam ng anak natin yan, baka uuwi sa bahay mo yan, nakaposes na rin ang demonyo nila. Naturuan nila. Wag. Dapat sila, binuulit ko, yung mga young people dapat nagtuturo. Sila yung nagtuturo, hindi sila yung tuturuan. Tama ba yun? Hindi sila dapat ang tinuturuan ng mga dadaya yan. Sila dapat ang nagtuturo.